Hello mga ka-AAP namin at mga masusugid na taga-subaybay ng ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta po muli tayo mga minamahal po namin at nawa po ay patuloy kayong datnan muli ng salita ng Panginoon, nasa matiwasay, maayos, na kalalagayan sa araw na ito. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dudulog sa Panginoon. Panginoon, salamat po ng marami at muli po ay aming pong ipinagkakatiwala sa inyo ang aming po muling pagbubulay-bulay ng iyong salita. Hayaan niyo po, Ama, na patuloy po kami mapagpala mula sa iyong mga salita, Panginoon, at the same time, makapagbigay kaluguran sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po mga ka-AAP, salamat po muli at tayo po ay ginising muli ng Panginoon. Dala ang panibagong kalakasan, panibagong kapayapaan at panibagong pag-asa na sa araw na ito, patuloy po natin mararanasan ang pagtatagumpay kay Kristo Jesus. So sa araw na ito po ang ating pagbubulay-bulayan kasi napakahalaga po na ang buhay po natin ay laging mabunga o tinatawag na fulfilling yung buhay natin araw-araw. Na kahit na medyo maraming mga pinagdadaanan, marami tayong mga hinaharap na mga iba't ibang mga challenges, hamon sa buhay, patuloy po na nandoon po yung ating pagiging fruitful. So sa araw na ito po yung aking ibabahagi mula sa aklat ni John, chapter 15, verse 1 to 8. So, ito po yung title niya, Sikreto ng Pagiging Mabungang Buhay. The Secrets of Being Fruitful Life. Okay, so makikita po natin yan sa kanyang mga salita. Sinabi po sa John chapter 15, verse 1 to 8, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makapamumunga na ang isang sangang maliban nakakabit ito sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Verse 6, at ang hindi nanatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinitipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Verse 7, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan na ipapakita ninyo sa mga na kayo ay taga-sunod ko. Ayan po ang salita ng Panginoon na ating pong pagbulay-bulayan at pagpalain po ang kanyang mga salita. So, isang bagay po na dapat po natin maintindihan sa sinasabi ng Panginoon ay hangad ng Diyos ng buhay natin ay laging namumunga araw-araw. So, ang tanong ay anong klaseng bunga yung nais ng Panginoon na lumabas sa ating buhay sa araw-araw. So, may tatlong klaseng bunga po na aking pong ibabahagi sa inyo at kung ano po yung mga ibang paraan ng Diyos kung paano po tayo makapamumunga ng sagana. Okay? So, number 1 na klase ng bunga na nais ilabas sa buhay natin ayon sa salita ng Panginoon ay yung pong tinatawag na the fruit of Christian character.
So saan po natin makikita yan? Ito po yung Christ-likeness na karakter. So makikita po natin yan dun sa the fruit of the Holy Spirit sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. So hangad ng Diyos, nais ng Diyos ng buhay natin habang patuloy tayong nakaugpong at mananatiling nakaugpong sa source ng buhay, yung buhay po natin ay lumalabas itong mga ganitong klase ng karakter o Christ-likeness o yung the fruit of the Holy Spirit. Ano po ba yung siyam na bunga ng banal na Espiritu? Number 1, yung love, yung joy, yung peace, yung patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at panghuli, yung self-control. So yan po yung isang klase ng bunga na gustong makita ng Panginoon na nailalabas natin habang tayo po ay patuloy na nakaugpong sa Panginoon. Yung tinatawag na true vine. Okay, so anong tawag doon? The fruit of Christian character. Pangalawang klaseng bunga na kailangan din pong lumabas sa buhay natin habang patuloy tayong nakaugpong sa Panginoon ay yung pong tinatawag na the fruit of Christian conduct. Ito po yung mga bunga ng mabubuting gawa natin. So, saan po natin makikita yan? Sa Colossians chapter 1 verse 10. Ang sabi niya doon, so as to walk in a manner, sabi niya, worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruits in every good works, and increasing in the knowledge of Christ. So, sinasabi niya diyan, habang patuloy daw po tayong nagbibigay lugod sa Panginoon, tayo din daw po ay namumunga sa ating mga mabubuting gawa. So yan po yung pangalawang nais na bunga na nakikita sa ating buhay habang tayo po ay patuloy na nakaugpong sa Panginoon. And then lastly na klase ng bunga ay yung pong the fruit of Christian converts. By the way, mapalad po tayo na ang church po natin ay patuloy na ipinapahayag yung pong pagbabahagi ng mabuting balita etong mga season na to. So, ito rin po yung pagkakataon na maka-exercise po tayo, makipag-engage po tayo kung paano po tayo nagkakaroon ng bunga sa pamamagitan po ng mga kaluluwa. So yan po yung pangatlong klaseng bunga na nais na makita ng Diyos sa ating mga buhay habang tayo po ay patuloy na nakaugnay o nakaugpong sa Panginoon. The fruit of Christian converts. Ito po yung mga kaluluwang nadadala natin sa Panginoon. Ito po yung mga kaluluwang sa pamamagitan ng ating pagpipray, pag-share ng gospel ng kaligtasan, pag-i-invite, pag-aanyaya para ilapit sila sa Panginoon, para makilala din nila ang Panginoon balang araw. Then, ito po yung mga bungang, isang klase na bungang nais na makita sa ating mga buhay. So, paano ba tayo, ano ba yung mga sekreto? Paano po tayo magiging magbunga sa buhay na to? Paano tayo makakaroon ng pag-ayos ng karakter natin, yung attitude natin, o yung pagkakaroon natin ng fruit of the Holy Spirit, o yung tinatawag na Christ-likeness na karakter. Ayun nga po, ayon po sa salita ng Diyos na nabasa natin kanina, yung pong patuloy natin pagkakaroon ng maayos na ugnayan dun sa tunay na source ng buhay. Kaya nga mababasa po natin doon sa John chapter 15 verse 1, I am the true vine. Tandaan niyo po, bakit po dinagdagan ng true vine? Ibig sabihin, marami po kasing pwedeng maiugnayan ng buhay natin. Pero sinasabi ng Panginoon para daw magkaroon tayo ng tunay na bunga at mananatiling bunga,
dapat nakaugpong tayo, nakaugnay po tayo doon sa source, doon sa tunay na source ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tandaan po natin, aside from the Lord Jesus Christ, anuman mga bagay-bagay, anuman mga tao, sinuman mga tao, yung pwede natin pag-ugnayan ng ating buhay, ang Panginoong Hesus lang daw ang makapagdudulot ng tunay na bunga ng ating karakter. So, number 2 na susi po para tayo po ay magiging fruitful, ay kailangan po natin laging nakukultivate. Pag sinabing nakukultivate, yung dapat naaalagaan po tayo. So, parang nung ginawa po nung hardinero, na kung papaano yung mga sangang hindi po namumunga ay kanyang pinuputol para lalong maging healthy yung mga branches na dadaluyan ng bunga, ay ganun din daw po ang dapat na nangyayari sa buhay natin. Willing po tayong magpaalaga at magpaputol, magpalinis. Although masakit minsan yung tayo po ay kinokorek, masakit minsan kapag tayo po ay pinuprone, pero dun lamang daw po magkakaroon ng maayos na pagbunga ng buhay natin. So kasama po talaga sa Christian discipline natin yung pong pagpuprone, paglilinis ng buhay natin, pagpuputol sa mga patay na bahagi ng buhay natin. So, para daw lalong lalabas yung mas magandang bunga, kailangan daw po tayo mag-undergo o dumaan sa tinatawag na pruning o paglilinis. Kaya ayun po yung mga ilang sikreto po kung paano po tayo lalong maging mabunga sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kailangan, number 1, nakaugpong tayo. Nakakonect tayo. We must make the right connection. And then number 2, you must be cultivated. Na patuloy tayong nagpapa-undergo ng discipline, correction, paglilinis ng buhay natin. Then, doon po lalabas yung mga bungang hinahangad sa buhay natin. And verse 8, sabi niya doon, napaparangalan ang Diyos kapag tayo po ay namumunga. Diba? Napakaganda na kailangan natin maintindihan yung hangad ng Diyos na tayo po ay laging nagiging mabunga sa ating mga buhay. So mga ka-AAP, salamat po muli sa araw, sa oras at panahon na binigay nyo para patuloy na makinig at makipagbulay-bulay sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, salamat po ng marami at pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy po kaming namumunga ayon sa nais mo habang patuloy kaming nakaugnay sa iyo, Panginoon. At the same time, Lord, magkaroon po kami ng tamang attitude ng didisiplin mo, Panginoon, para lang sa ganon, lalo pong lalabas yung mga bungang nararapat at hinahangad mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa mga susunod na episode po natin. God bless and bye-bye!